Good day! You're listening to J1K Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at J1K Top Facebook. Here's your message for today. Amen. Merry Christmas po sa ating lahat. Yan. Kanina umaga gusto ko nang ilabas yung Christmas tree. Kaya lang nawawala ang paa. Sa paglilinis yata ng likuran, nakasama yung paang nalinis. Tayo pong lahat ay tumayo and let us declare, hands on our chest, let us declare Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Sabihin po natin, I believe I am special. I believe you have a word for me. I believe your word will be a key for me to experience your miracle. I believe you will heal me today. I believe you will open to me doors of opportunity in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Sige po, maupo na po tayong lahat at habang nauupo tayo, kinakamayan natin ang ating katabi. Batiin ng Merry Christmas! Yan. Okay. Hallelujah. Sarap, nakangiti lahat. Our topic this morning is the power of positive believing. Yan. Ganda, no? The power of positive believing. Ang ating pong teksto ay nasa Hebrews 11 verse 1. Sabi po dito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ulitin ko po. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tinatawag nating faith. Yan. Paano nga ba tayo nagde-develop ng habits of faith, increasing our faith? Alam niyo po ngayong pong month of October, nagsimula po ako ng habit-forming activities. Ano yung mga habit-forming activities? Gumigising po ako ng 6 ng umaga, from 6 hanggang 8 o'clock nagbabasa ako. Every morning yon. So, inaantok pa ako noon kasi talagang hindi ko po normal nagising ng 6 o'clock. Pero basa. And then, pag po sumakay ako ng jeep, nakikinig ako ng 2 preaching araw-araw. Bakit? To increase my ability in speaking and in communication. So, 2 preachings. Yung akin pong iPad, punong-puno na ng mga preachings international tsaka local. Kinukuha ko yung mga styles, kinukuha yung iba't ibang strategies nila to improve yung communication ability. Ano pa? Ikatlo, meron kami family na 31 days I declare I believe. Yun po, inilalagay namin sa harap ng salamin namin yung mga I believe statement araw-araw. Sa Facebook, nakikita nyo rin po yung merong sign number, I believe. Yung hashtag na I believe. Yun po yung araw-araw namin idinideclare sa family. Ngayong umagang ito, pag-uusapan natin bakit mahalagang magkaroon ng habit ng forming positive believing. Yan. Meron pong 3 dimensions of genuine faith. Kailangan po nating maintindihan itong 3 dimensions na ito ng genuine faith. Number 1, that faith depends on its object. Okay? Ang pananampalataya ay may binabasihan na isang bagay.
Sabi dito, it is what you believe or who you believe in that will determine whether or not your faith will be rewarded. Ang iyo daw pananampalataya ay nakadepende doon sa iyong pinananampalatayanan, okay? Kung ano ang iyong pinananampalatayanan at sino ang iyong pinananampalatayanan. Kung ano at sino yon, yun ang magsasabi sa iyo kung ikaw ba ay marireward sa iyong pananampalataya. Halimbawa, sino ang nakakapansin dyan sa junction ng umiilaw na merong 3 kulay? Ano yung tawag doon? Traffic light. Okay? Kung tutuusin, siya'y ordinaryong ilaw. Pero bakit lahat ay sumusunod doon? Okay. Because we have faith na kapag naka-red ang light, anong gagawin? Okay, baka may nagwo-walk dyan na mababangga ka. Okay, pag naka-red ang light, tayo ay titigil. Na kapag naka-green ang light, okay, tayo ay tatakbo or lalakad. O kung tayo nasa sasakyan, haandar ang sasakyan. Okay. Our faith depends on its object. Halimbawa, merong isang taong hindi naniniwala doon sa traffic light. Ang pinagbasehan niya yung isang driver. Halimbawa, lahat lang, hindi natin naunawaan yung lights na yon. Okay. At umiilaw yung lights na yon. Yung iba naniniwala, yung iba hindi. Di ba magkakabanggaan? Okay. Kaya natin naiiwasan yung pagkakabanggaan, it's because we practice faith. Okay. We have a faith towards the traffic light, na yung traffic light magbibigay ng tamang signal sa atin kung anong ating gagawin. Hindi natin ibinabase ang faith natin doon sa kapwa driver natin, but we look at the light. Okay. So, ang faith natin ay depende doon sa ating object. Okay. Next slide, please. What happens when the object of your faith always fails you? Halimbawa, sabi mo, simula ngayon, pinagkakatiwala ko na ang sarili ko sa aking asawa. Naniniwala ako na ako'y paliligayahin niya palagi. Okay. And then, sabi dito, if the object of your faith always fail you, nadidisappoint ka. Okay. Nasasaktan ka. Nafu-frustrate ka. Ano ang tendency mo? You give up on it. Okay. Pag lagi kang fini-fail ng iyong pinaniniwalaan, nag-give up ka doon. Okay, pero hindi ko sinasabi mag-give up kayo sa asawa nyo, ha? Ginamit ko lang example na kapag laging failure, yung expectations mo doon sa iyong faith, ang nangyayari ay nag-give up ka. Maybe not immediately, but how many failures would you tolerate before saying never again? Yung mga, mahal natin sa buhay, nafu-frustrate tayo sa kanila. Meron tayong mga expectations sa kanila, suddenly hindi nangyayari. Ang tanong ay, gaano ba kadaming beses na mapu-frustrate ka muna bago mo sabihin, ayoko na? Di ba iba-iba yung measures natin? Iba-iba yung sukat natin? Okay. Once faith is damaged or lost, it is very difficult to regain. Pag ang panampalataya mo ay nasira, mahirap itong ibalik. Okay? Kaya nga yung mga dating nakakilala sa Lord, na sa kanilang pagkakilala sa Lord ay marami silang nakitang mga taong imperfect. And on the way, ayaw na nilang bumalik because the faith was already destroyed. Hindi ko sinabing impossible na ma-regain ulit yung faith na yon. Pero medyo mahirap na ma-restore yung nasirang faith. Okay. Your belief system isn't the problem. It is the object of the belief that either rewards or destroy your faith. Sino dito ang na-experience nung unang siya ay nakakilala sa Lord? Nakakilala siya dahil sa crush. Okay, ako lang ang nakataas ng kamay. Ako nakakilala ako dahil sa crush. Okay. Sino dito yung nakakilala sa Lord na merong tinitingnan lang na tao? Nung una,
Pag nakikita mo siya, na-inspire ka, bumabalik-balik ka doon kasi dahil sa kanya. Suddenly, yung tao na yun, na-fail ka. Ayaw mo nang umattend sa church, di ba? Kasi yung object of faith mo ay siya at hindi si Lord. Naintindihan niyo ako? Okay. Kaya pag merong habol lang habol sa inyo, stalker, maganda yan. Nakaka-evangelize kayo, isama niyo sa church. Pero pagdating sa church, don't get closer to me. Get closer to God. Okay, para kahit anong mangyari, may gawin ka man na hindi pumasa sa expectation niya, maglilingkod pa rin siya. Kasi ang object of faith niya ay hindi yung tao, kung hindi ang Panginoon. Okay. Eto, sabi dito, the ultimate faith object is not the sun, but the Son. Okay. Hindi daw ang araw, kung hindi ang anak. Si Jesucristo, siya ay the same yesterday, today, and yes, forever. Kaya ang pinakamagandang object of your faith is God alone. Why? Because God doesn't change. This month is all about foundations. Okay. Tinatalakay natin ay pundasyon. Okay. At magandang ito ang pundasyon natin. Magandang ma-redirect natin ang ating pananampalataya sa tamang pananampalataya. I will give you so many illustrations ngayong umagang ito para maintindihan ninyo ang ating pinag-uusapan. Hebrews 13 verse 8. It is His immutability, the fact that He never changes, that makes Him eminently trustworthy. Yan ang pinakamagandang panghahawakan natin, na ang Diyos na kilala natin ay hindi nagbabago. Pwede ba natin palakpakan si Lord para doon? At dahil hindi siya nagbabago, pwede mong ilagak ang iyong pananampalataya sa Kanya. Okay. Illustration. Ayan. Ang tawag ko dyan is ang tren ng buhay. Ang tren may tatlong bahagi. Okay, yung sinasakyan ng driver na may hawak ng direksyon ng tren. Ang ikalawa, yung lalagyan ng karga, ng uling. Kasi noon, ang mga tren, hindi tumatakbo by electricity, kung hindi siya pinatatakbo ng uling. At ang ikatlo, yung sasakyan ng mga pasahero. Okay. This should be the directions of your faith. Number 1, yung pinakamanibela, dapat yon ay truth or facts. Okay. Dapat nakasandig ang pananampalataya mo na ang manibela ay facts or truth. Ano yon? Ang Bible. Dapat ang Bible ang manibela ng iyong pananampalataya. Bakit? Kasi pag hindi Bible, dadaling ka niya sa ibang direksyon. Okay. Second, ang nagkakarga sa Bible ay yung ating, what we call, faith. Okay. Yung Word of God, nagkakaroon siya ay buhay. Ngunit lalo siyang nagiging totoo sa iyong buhay dahil kinakargahan ng iyong pananampalataya. At sa likod nito, yung sakayan ng mga pasahero, yun ang iyong feelings. Huwag niyong pagbabali-baliktarin yan. Pag ang feelings ang ginawa mong ulo ng tren, ang iyong pakiramdam ay nagbabago. Sample, yung asawa mo, pagising mo kanina umaga, love na love mo. Pero may mga umagang nagigising kang parang wala lang. Bakit? Kasi yung feelings mo is unstable. Okay? Ang pakiramdam, ang damdamin madaya. Kaya hindi siya pwedeng maging manibela. Okay? Hindi rin pwedeng maging manibela ang faith. Bakit? Illustration. Merong isang babaeng inuubo. Matindi ang pag-uubo niya. So naisip niyang uminom ng gamot. Patakbo na siya dun sa medicine cabinet nang suddenly biglang nawala ng kuryente. Okay, so dahil madilim, kinapa niya yung gamot sa ubo dun sa cabinet na kanyang iinumin. At kanyang ininom. Dahil alam niyang yun ay gamot sa kanyang ubo. Pagbalik ng kuryente, siya ay nagtae. Bakit? Ang nainom pala niya ay pampurga.
May faith siya, kaya lang, yung faith niya, hindi niya alam kung saan naandoon. Okay. Yung faith niya ang naging manibela, kaya dinala siya kung saan-saan. Kaya huwag kayo maniniwala na ang lahat ng pananampalataya ay patutungo sa iisang Diyos. Hindi yun totoo. Dahil lahat ng tao ay may pananampalataya. Ang problema, ano at sino ang object ng pananampalatayang iyon. Baka may mapagaya ka sa babaeng ito na nanampalatayang nasa medicine cabinet ang gamot niya, nang ininom niya, pampurga pala ang nainom niya. Walang ulitan ng buhay. Pag nagkamali kayo, hindi na mauulit pa. Baka mali ang pananampalataya, ang object ng faith mo, sayang ang buhay mo. Okay. Neither ang feelings, feelings hindi pwede, faith hindi pwede. Hindi rin pwedeng sa likod ng facts ay yung iyong feelings. Bakit? Example, sino dito ang naniniwala that my God shall supply all my needs according to His riches through Christ Jesus? Totoo? Okay, pero minsan, ang nasa likod ng truth na iyon ay feelings mo. Minsan naniniwala ka doon, minsan ay hindi. Depende sa iyong pakiramdam. Bakit? Ang nasa likod ng manibela ng trend ay yung feelings mo. Hindi pala pwede ang feelings. Dapat ang feelings pangatlo lang dun sa trend ng buhay. Mauna yung truth, and then your faith, and then sa likod lang yung feelings. That's the object of faith. Number 2, the depth of faith is determined by the depth of your knowledge of the object. Okay. Ang lalim ng iyong pananampalataya ay nakasalig sa lalim ng pagkaalam mo doon sa pinananampalatayanan mo. Okay. Sino dito ang naniniwala pa sa pamahiin hanggang ngayon? Okay. The shallow of your faith is determined by your low knowledge, few knowledge about God. Kaya ang Kristiyanong naniniwala pa sa pamahiin at nauusog pa rin hanggang ngayon, check your knowledge about God. Dahil the Lord had already freed you from the curse of the law. Pinalaya ka na ng Panginoon sa sumpa ng kautusan. Kaya hindi ka na nasasakop ng mga pamahiin. Kailangan mo palang palalimin ang pagkakilala mo sa Diyos at sa gayon ay lalalim ang iyong pananampalataya. Hindi lang palaging pakikinig sa pag-awit, sa mga songs, Christian songs, ang nakakapagpalalim. Ang tunay na nakakapagpalalim is the Word of God itself. Hindi lang pagbabasa ng mga Christian books. Supplementary books lang yan. The ultimate direction of your faith is dependent on the Word of God itself. Kaya nga tawag sa kanya, Word of God eh. Hindi word ng kung sino-sino. Hindi naman yan word ni King James. Okay? Yan ay Word of God. Kaya para makilala mo ang Diyos at para ma-practice mo ng tama ang iyong pananampalataya, dapat kang nagbabasa. When people struggle with their faith in God, it's not because their faith object is insufficient. Kapag nagkakaroon ka ng problema doon sa iyong pananampalataya, hindi dahil yung iyong pinananampalatayanan ay kulang. Ang Diyos kulang? Hindi. Ang Diyos nangako sa iyo, ikaw ay pagpapalain niya. Ikaw ay poproteksyonan niya. Ikaw ay iaangat niya. Ba't hindi nangyayari sa buhay ko? Abay, hindi si Lord ang may problema. Ikaw ang may problema. Ang may katawan, ang may problema kung bakit hindi niya nararanasan ang mga pangako. Dahil ang mga pangako ay binitawan na at dapat ay natutupad na. Ang tumatanggap lang nito, ang nagpa-practice ng kanyang faith, ang nagkakaroon ng problema. Okay. Now, if you have little knowledge of God and His Word, you will have little faith. If you have great knowledge of God and in His Word, you will have greater faith. Okay. Ngayong umagang ito, sabi ko, isang realization ko sa buhay. Ang dami ko ng mga natutunan nung nakaraan. Way back 1999, nakakilala ko sa Lord. Ang dami ko ng
naririnig ng mga bagay na nakakapagpalalim ng pananampalataya. Kaya lang may isa kong ugali. Isa kong ugali na binabasag ko na ngayon. Procrastination. Mamaya na habit. Okay. Saka ko na lang i-apply yan. Later in life, natuklasan ko, marami na dapat akong na-accomplish sa buhay kung hindi ako nagmamayana. If you have already practiced kung ano ang iyong natutunan. Kaya ngayong umagang ito, we will have the 20 cans of success. Ano yung 20 cans? I can. Tumayo po tayong lahat and let us declare these 20 cans. Sabay-sabay po tayo. Let us mean this by heart. This is the power of positive believing. Okay, first. Ready, set, go. Why should I say I can't when the Bible says I can do all things through Christ who gives me strength? Number 2, why should I lack? Okay. Teka, parang kulang sa pakiramdam eh. Kailangan, ramdamin mo ito. Because when you open your mouth, okay, alam niyo kung bakit kailangan dapat inuusal ang panalangin? Alam niyo kung bakit? Sabihin sa akin, bakit? Okay. Pag ikaw ay nananalangin sa isip lang, it is only one faculty of your body that is working, your mind. But when you are speaking, from the mind, comes out through your mouth, at naririnig ng iyong tainga, ilang faculty? 3. Kung ikaw ay nag-iisip, at iyong binibigkas, naririnig ng iyong tainga, at iginagalaw mo ang iyong kamay, ilan ang nagagamit? The more maraming nakikiko-operate sa katawan mo, mas nagiging totoo yun sa buhay mo. Another reason, pag sinasabi mo ito, naririnig ito ng demonyo. Hindi niya kayang basahin ang isip mo, pero pag binigkas ng labi mo, pinapawalang bisa mo ang kapangyarihan niya sa buhay mo. So again, let us repeat number 1. Ready, set, with feelings, go. Why should I say I can't when the Bible says I can do all things through Christ who gives me strength? Number 2, why should I lack when I know that God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus? Number 3, go. Why should I fear when the Bible says God has not given me a spirit of fear, but of power, love, and sound mind? Number 4, why should I lack faith to fulfill my calling, knowing that God has allotted to me a measure of faith? Number 5, go. Why should I be weak when the Bible says that the Lord is the strength of my life and that I will display strength and take action because I know God? Number 6, why should I allow Satan supremacy over my life when he that is in me is greater than he that is in the world? Number 7, why should I accept defeat when the Bible says that God always leads me in triumph? Okay, number 8, why should I lack wisdom when Christ becomes wisdom for me from God, and God gives me wisdom to be generous when I ask for Him? Number 9, why should I be depressed when I can recall to mind God's loving kindness, compassion, and faithfulness, and have hope? Number 10, why should I worry and fret when I can cast all my anxiety on Christ who cares for me? Number 11, why should I ever be in bondage, knowing that there is liberty where the Spirit of the Lord is? Number 12, why should I feel condemned when the Bible says, I am not condemned because I am in Christ? Number 13, why should I feel alone when Jesus said, He is always with me always, and He will never leave me nor forsake me? Number 14,
When the Bible says that Christ redeemed me from the curse of the law, that I may receive His Spirit. Number 15, go. Why should I be discontented when I, like Paul, can learn to be content in all my circumstances? Number 16, why should I feel worthless when Christ became sin on my behalf, that I might become the righteousness of God in Him? Number 17, why should I have a persecution complex knowing that nobody can be against me when God is for me? Number 18, why should I be confused when God is the author of peace and He gives me knowledge through His indwelling Spirit? Number 19, why should I feel like a failure when I am a conqueror in all things through Christ? And number 20, why should I let the pressures of life bother me when I can take courage knowing that Jesus has overcome the world and its tribulation? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, makakaupo na tayo. My question is, does it resolves your faith this morning? Alam nyo, may isa akong book. Nakita ko tong 20 cans of success na to. In a ministry session, dinideliver yung batang babae. Ipinabasa niya ito doon sa babae. Number 1, number 2, nababasa niya. Pero sabi niya, Pastor, lumalabo na yung mata ko. Hindi ko na makita. Okay, tapos maya-maya, nag-manifest na yung ibang boses. Bakit? Because the Word of God is a freeing word. It's a power. The Word of God is the bar. Ano ibig sabihin ng word na the bar? It is the living word that penetrates you, that dispels all doubts sa iyong buhay. Habang dinideklara mo yan, isa-isang binubunot sa iyo ang mga palasong dati nang nailagay sa iyo ng kaaway. Dahil hindi mo alam, hindi mo pala nagagamit yung kapangyarihan ng Panginoon sa area na iyan. Number 3, faith is an action word. Sabihin mo sa iyong katabi, faith is an action word. Okay. Faith is active, not passive. Ang pananampalataya ay aktibo. Hindi ito tahimik. Faith takes a stand. There are times kailangan mo manindigan sa harap ng mga hindi nakakakilala sa Panginoon. At sa paninindigan mong iyon, that is what we call faith. Okay. Number 3, faith makes a move. Mag-observe ka. Yung mga taong himatlugin pagising, tanungin mo, may inspirasyon ba siya sa buhay? I would say to you, 90% wala. Bakit? Kung ikaw ay may pananampalataya, masigla kang gigising sa umaga. Bakit? Alam mo na isang araw na naman ng pagpapractice ng iyong pananampalataya. Okay. Sabi dito, faith speaks up. Nag-sharing kami nung Friday dun sa tindahan ni Sarah. At nakita namin ang buhay ni Gaius. At si Gaius hindi siya nagsasalita. Pero yung mga taong nakasama ni Gaius, ikinukwento kay Pablo ang pananampalataya niya. That is what we call faith. Hindi mo na minsan kailangan magsalita at ang pananampalataya mo na ang nag-speak in behalf of you. Ang pananampalataya mo na nagsasalita para sa iyo. Minsan, tatayo ka lang, pero sa pagtayo mo, takot na ang mga demonyo. Dati-dati nga, nung di ka pa nakakakilala sa Panginoon, pag dumadaan ka sa gubat at sa madadamong bahagi, ang sabi mo, tabi po nuno. Pero ngayon, tumatayo ka pa lang dun sa harap na yon. Ang sabi ng nuno, tabi po pastor. Sila na ang nananabi. Bakit? Dahil your faith speaks in behalf of you. Ano sabi ng James chapter 2 verse 17 to 8? For faith without action is not faith. It's dead. It's meaningless. Sabi mo sa iyong katabi, it's meaningless. Kung may pananampalataya ka at hindi mo ito nilalahukan, nilalakipan ng gawa, patay yan.
Walang silbi yan. Anong silbi ng isang lamparang nasa ibabaw ng bigasan na wala namang gas? That is what we call faith without action. It doesn't speak. It's meaningless. Faith is an action word. Sadly, most of the churches today were a group of people with an assumed faith but little action. Umikot ka dito sa Kainta, blessed tayo. Sabihin namin ni Pastor, blessed talaga tayo. Bakit? Tingnan mo ang mga churches dito. 20 lang ang members, 10 years na. Bakit? It's just little of action. Tingnan mo nga yung mga bakanting upuan na yan. Ano ang inilalarawan yan sa atin? That we need to exercise our faith. Sino dito ang in the past month, merong nasyira na kahit isa at nakatanggap sa Panginoon? Isa lang yun, ha? Faith is an action word. Pag ang faith mo ay ine-exercise mo lagi, sa kasamahan mo lang, ano ang saysay na ang liwanag ay kasama lagi ng mga liwanag? Hindi na halos ma-appreciate. Minsan tinatanong ko, bakit po may pangit sa mundo? Pag may pangit, nakikita mo ang magaganda. Ilinya mo lahat na magaganda. Hindi mo ma-appreciate ang maganda dahil walang pangit. Kaya mahalaga mga pangit sa mundo, ha? Okay. In the same way, kung puro kayo liwanag, habang doon sa ibang bahagi ng mundo ay puro dilim, at hindi kayo naghihiwa-hiwalay, may saysay ba ang liwanag nyo? Faith is an action word. Next. Ito. Ako naman ang magsasalita sa inyo. Itong poem na ito, gusto ko manuot sa damdamin nyo. Kasi nung ito ay inilagay ko dito, actually itong preaching na to, preach ko na siya 3 years ago. Hindi po ako naka-assign ngayon na mag-preach. Bigla lang kagabi, last minute, kailangan ko mag-rush, hanap ng preaching. Nakita ko to. Alam nyo, ang tindi nito, iniyakan ko ito. Kasi nung ito ay ibinigay sa akin, high school ako noon, pinagagawa ako ng article ng teacher namin para sa dyaryo. Kasi panlaban yung dyaryo namin. Alam nyo, 15 na akong articles, wala pa rin na-approve. Hindi talaga pumasa-pasa sa editorial team yung aking ginagawang articles. Umayaw na talaga ako. Sabi ko, ma'am, pasensya na po. Talagang hindi ko kaya. Alam po, sinabi ng teacher ko, wala pang pinanganak sa mundo na may lapis sa kanyang kamay. Meron na kayo nakita? Wala pa. Lahat ng pinanganak sa mundo, wala kahit ano. So kung ano ang meron ka, yan ay una, biyaya ng Lord, at ikalawa, pinaghirapan mo. Gumawa ka ng paraan para matuto ka. And yung word na yon, nag-sink in yon, deep inside of me. At bago ako nakagraduate ng high school, I was the editor-in-chief ng aming school organ. At ngayon nga, nagagawa na ako ng mga vlogs. Okay? Yung mga vlogs, sabi ko, parang namurol na yata ang paggawa ko ng article. Hindi na ako makagawa ng mga articles. Pero alam mo, ang binigay na inspirasyon sa akin ng Lord, anak, ang dami mong nilagay sa baul ng mga lumang preaching. Ilagay mo ngayon sa internet. O kaya ngayon, tinatsaga ko, type ako ng type. Bakit? Alam ko, mula dun sa magbabasa noon, faith will come out. Faith is an action word. Okay. Ito yung poem na yon. Basahin ko sa inyo. If you believe you can, you can. Wow, ang ganda ng title, ano? If you believe you can, you can. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you think to win, but think you can't, it's almost a cinch you won't. If you think you'll lose, you've lost.
For out of the world, we find that success begins with a fellow's will. It's all in the state of mind. Life's battle don't always go to the stronger or the faster man. But sooner or later, the man that thinks, the man that wins is the one who thinks he can. Ang nakakagawa lang, yung nagsasabi siya sa kanyang sarili, na kaya ko. Sabihin mo nga sa 7 katabi mo, kaya ko. Kumbinsihin mo siya with feelings. Sabihin mo, kaya ko. Okay. Now what happens when I stumble in my walk of faith? Ano nangyayari pag ikaw ay nadadapa sa iyong pananampalataya? Question. Have you ever felt that God is ready to give up on you because instead of walking confidently in faith, you sometimes stumble and fall? Naisip niyo na ba yan? Sino dito ang pumasok na sa cycle ng forgive and sin again? Confess and sin again. Confess and sin again. Confess and sin again. Ano ibig sabihin ko? Hingi ka ng tawad sa Panginoon, uulitin mo na naman. Hingi ka ng tawad sa Panginoon, uulitin mo na naman. Nakaka-relate kayo? Sino ang sa pakiramdam niya, malapit na sumuko si Lord sa kanya? Dahil sa kauulit ng gawa mo ng kasalanan, parang kung ikaw na lang, kung ako ang Panginoon, ako'y mag-give up na sa akin sarili eh. Okay, naramdaman niyo yon? Do you ever fear that there is limit to God's tolerance for your failure and that you are walking dangerously near the outer barrier or have already crossed it? Na dumating na ba sa isipan mo na siguro ang Panginoon napakahaba ng kanyang pasensya sa akin. Pero siguro doon sa bandang dulo ay may dulo din. Baka gumive up na si Lord sa akin. Natatanong niyo sa inyong sarili? Well, these are the nuggets of wisdom. Whatever is broken, however unlikely or impossible, Jesus can fix it. The Lord is in the business of fixing our lives. Nung Tuesday, pinag-aralan namin sa prayer meeting. Ang Panginoon, nagpunta pa na sa Samaria. Pwede naman siya dumiretso na doon sa kanyang daan. Ba't siya pumunta sa Samaria? Yung Samaria ay lugar ng mga makakasalanan. Hindi nga kinakausap ng mga Hudyo yan dahil mababang klase ng tao. But you know what? Gustong-gusto ni Lord pumunta sa mga kaguluhan ng buhay natin. Kahit gaano ka kabasag, kung ikaw ay isang itlog na nahulog, at ikaw ay nabasag, kahit gaano ka kabasag, aayusin ka ng Panginoon. Palapakan natin si Lord. God is the master of putting people back together. Yan ang pinakamagandang balita. Siya ang master. Tagapagbuo ng mga taong wasak. Number 3, put your best foot forward for Jesus. Anong hinihingi lang ng Lord? Iakbang mo lang yung paa mo. Aayusin niya ang buhay mo. Sino nakabasa na nung My Heart Cries Home? Basahin niyo yung article na yun sa internet. Nakakaiyak. In-invite niya ang Panginoon bilang guest ng kanyang puso. Pero nung nandun na sa puso niya, hindi makapasok ang Panginoon. Kasi ang dumi ng bahay. Sino dito ang bumisita sa isang bahay na magulo? Papasok ba agad kayo? Diba hindi? Ganun. So napahiya siya sa Panginoon. Sabi niya, saglit lang Panginoon, lilinisin ko lamang ang lahat ng kwarto ng aking puso. Tapos, inanyayahan niya ang Panginoon. Tapos ang Panginoon, sabi niya, sige Panginoon, you can feel at home dito sa aking bahay. So umakyat ang Panginoon sa library. Pagdating sa library ng kanyang utak, puro pornography at kung ano-anong mga magazines ang laman ng library ng utak niya. Kaya siya hiyang-hiya sa Panginoon.
At hindi niya mailabas, hindi niya maintindihan kung paano pa niya lilinisin yung kanyang magulong library. Ang library ng kanyang isipan. Till one day, sinabi niya, Panginoon, hiyang-hiya na talaga ako sa iyo. I cannot fix it alone. Nakita ko yung ginawa mo sa paglilinis mo, Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ako nang volunteer, ako na maglilinis. At nung makita niya ang linis ng bahay, nung ang Panginoon ang naglinis ng bahay ng puso niya, yung library ng isipan niya, nilinis ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon, simula sa araw na ito, ginagawa ko na yung kontrata ng buhay ko. Pwede bang pirmahan mo? Ikaw na lang ang maging sole owner ng aking bahay. At simula sa araw na ito, ikaw na ang mag-manage ng aking bahay. Ang sabi ng Panginoon, yes, I'm very much willing. Panginoon, pirmahan mo na, simula sa araw na to, sa'yo na ang titulo ng aking bahay. My heart cries home. Ipaayos mo sa Panginoon lahat yan. Ang faith mo, gaganda ang takbo. Kung yung makina ng sasakyan, lagyan mo ng ibang gasolina, nasisira nga eh. Pero pag yung tunay na gasolina niya, ang kailangan niya, gaganda ang takbo nito. Gusto mong gumanda ang buhay mo? Ibigay mo ang titulo ng bahay mo sa Panginoon. Remember these two eternal truths. Number 1, God loves you just the way you are. Gandang balita, no? Mahal na mahal ka ng Panginoon kung sino ka. Hindi mo na kailangan maging katulad ng sino mang hinahangaan mo dyan. Mahal ka ng Panginoon kung sino ka. Huwag ka nang magkubli sa mga maskara sapagkat mahal ka ng Panginoon kung sino ka. His love and acceptance is unconditional. When your walk in faith is strong, God loves you. When your walk in faith is weak, God loves you. When you're strong one moment and when weak on the next, the strong one day and weak on the next, God loves you. No matter what. God loves you is the great, eternal, constant in the midst of all inconsistencies of your daily walk. Mahal ka ng Panginoon kung sino ka. And number 2, God loves you no matter what you do. Our identity is defined not from our doing, but from our being. Alam niyo kung bakit ang tawag sa atin ay human being, hindi human doing? We are human being. Kasi kahit wala tayong gawin, sa presensya ng Panginoon, tanggap niya tayo. So kung nagfe-fail ka, hingi ng tawad kay Lord. Tuloy ulit sa lakad. Dahil hindi nakabase ang pag-ibig ng Diyos sa ginagawa mo. Ito'y nakabase kung sino ka. Pwede ba natin palakpakan si Lord? God loves us by the fact that we are His children, not by